Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Niyanig ng 5.6 na lindol ang malaking bahagi ng Eastern Samar, bandang alas 2:50 ng hapon nitong Huwebes, November 2. Naitala ang epicenter nito sa layong 51 kilometers northeast ng bayan ng Ernani. Unang iniulat ng PHIVOLCS ang 6.1 magnitude earthquake, ngunit ibinabadi nila ito sa 5.6. Nasundan pa agad ito ng 4.7 aftershock pasado alas 4 ng hapon. Naramdaman ang Intensity 5 sa bayan ng Ernani at Llorente, habang Intensity 4 naman sa bayan ng General MacArthur, Balangkayan, Maydolong, Salcedo at Borongan City. Wala namang naiulat na casualties sa nangyaring lindol sa lugar. Hindi mabibigyan ng karagdagang bayad ng Commission on Elections o COMELEC ang mga guro na nagtrabaho ng overtime sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Nagpahayag ng pagkadismaya si COMELEC Chairman George Garcia na kahit nais niyang bigyan ng overtime pay ang mga guro, mayroong joint circular sa pagitan ng Commission on Audit at Department of Budget and Management na nagsasaad na mga empleyado ng ahensya lamang ang pwedeng makapag-claim ng overtime. Ayon kay Garcia, ang mga guro na nagsilbing electoral board members ay hindi empleyado ng COMELEC. Dagdag pa ng chairman, walang budget na binigay para sa kanilang overtime payment. Matatanda ang sumulat ang grupong Teachers Dignity Coalition kay Garcia noong October 31 na humihiling na magbigay ang ahensya ng overtime pay sa mga guro na nagsilbi sa halalan. Ipinangako ng Kamara na patuloy nilang papalakasin ang kampanya laban sa hoarder at price manipulators. Matapos itong maiulat ng Department of Agriculture o DA sa Kongreso na bumaba ng 10 piso bawat kilo ang presyo ng sibuyas. Ayon kay Deputy Majority Leader at Quezon Province 2nd District Representative David Suarez, hindi na palalawigin ng House Committee on Agriculture and Food ang mga investigasyon sa hoarder at susuportahan ng Kongreso ang isang all-out war laban sa mga nasabing economic perpetrator. Pinuri din ng kongresista ang ginagawang pag-monitor ng mga presyo ng DA na malaking tulong sa pagkamit ng price stability sa iba't ibang agricultural products. Saad ni Suarez, aasahan na makikipagtulungan ang House of Representatives sa DA at iba pang mga ahensya para masigurong ligtas ang mga Pilipino laban sa price manipulations at hoarding activities. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.